May comment dito si Robert Solomon. Sino po dito may experience na meron ng UMID Pay card under Union Bank pero gusto magkaroon ng My SSS card under RCBC? Nag-request kasi ako pero need daw muna i-close yung sa Union Bank bago mag-proceed yung sa My SSS. Ito yung kailangan mong malaman. I do not recommend na kumuha ka pa ng My SSS card kasi pareho lang naman sila ng silbi. So basically nagsasayang ka lang ng oras kung ipapaklose mo pa yung Union Bank account mo, tapos asigusin mo yung process ng pagkuha ng My SSS, pareho lang naman ng gagawin pagdating sa SSS account mo yun. And isa pa, pagdating sa mga SSS UMID ATM Pay card, yung mga valid ID/ATM card is sa SSS branch lang naman sila tinatanggap. So hindi sila pwedeng tanggapin sa ibang government agency or private institutions. At saka hindi rin safe. Lalo na kung ipapaserox mo yung UMID ATM Pay card mo. Kasi unang-una, nandiyan yung personal info mo, and yung critical part dyan is yung ATM card details is mapapaserox mo din. Lagi sinasabi ng mga banks, never share OTP, and wag mong ipagkakalat yung card details ng ATM card mo. Which is, ito yung nandito sa SSS UMID ATM Pay card. Kung naghahanap ka ng valid ID, mas maganda mag-focus ka sa national ID. Katulad ng mga, tingin ko yung mga SSS agents is, ito rin yung mga sinasabi. Mag-focus ka sa pagkuha ng national ID kung wala ka pa. Kung hindi mo makuha yung national ID kahit na 4 or 5 years ka na nag-apply, pwede mong i-open yung digital national ID mo na nandun sa loob ng eGovPH app. So, gawa ka lang na account doon, enter mo yung personal info mo, basta mag-match, ilagay mo yung PhilSys number mo para makita mo yung digital national ID mo. Kasi doon sa eGovPH app, lahat ng digital valid ID natin doon is valid kahit saan. Next is, ito pa, kung naghanap ka ng mga physical ID talaga, is pwede mo asikasuhin yung passport, driver's license, PRC ID, voters, postal. So yung mga yan, pwede natin asikasuhin para magkaroon tayo ng mga physical ID. Pero ako kasi medyo mas nakafocus ako sa national ID, and wala akong physical ID ng national ID. eGovPH app lang yung pinapakita ko sa mga bank transaction. Saan ko ba ginagamit yun? Sa iba pa, yun, pag-verify ng mga bank accounts ko, yung digital national ID yung pinapresent ko or ina-upload ko dun sa system ng website. Okay, pagdating dyan sa UMID ATM Pay card, so ang goal kasi ng mga yan is dyan papasok yung loans, pensions, and other benefits. So kung ganun lang din naman, so basically para ka lang nagpe-present ng ATM card or nagre-register ng bank account sa SSS account mo. Okay? So nagbigay lang sila ng mga gantong features, which is tingin ko nga is hindi naman kailangan. Siguro mare-recommend ko lang to kung isa kang Pinoy na wala pa or never pang nagkaroon ng bank account. Kung wala kang alam sa paggawa ng bank account, pwede ka lumapit sa SSS para magkaroon ka ng mga ganito. Pero kung meron ka naman sariling bank account, mas maganda, i-register mo na lang dito sa SSS Disbursement Account. Ang sense nito is, i-register natin yung personal bank account natin para dyan na lang sa personal bank account natin papasok yung loans, benefits, pensions, mga ganon. So, at least kung ano yung pinakagusto natin bank account, doon na kagad papasok lahat. Kasi imagine mo, kung meron ka ng mga bank account, tapos dadagdag pa yung mga to, so mahirapan ka lang mag-handle ng finances mo kung nakakalat yung pera mo masyado. And didagdag pa natin, itong mga AUB, Discarte, and Union Bank is hindi naman siya valid sa ibang mga government agencies. So sa SSS mo lang siya gagamitin. Tapos hindi pa safe na ilabas kasi andyan din yung card details. So kung dito ka nasanay sa personal bank account mo, kung alam mo kung paano i-secure account mo, alam mo paano tumawag sa customer service, kabisado mo na yung sistema, mas maganda talaga na dito ka na lang mag-focus sa pag-register ng Philippine bank account mo as disbursement account. Kung gusto mong sa personal bank account mo pumasok yung pension, loans, and other benefits, login ka lang sa SSS account mo, ito yung hanapin mo. Under services, itap mo tong disbursement account. Ako naman, personally, hindi ako kumuha ng My SSS card kasi ito yung inasikaso ko, yung disbursement. Although meron akong ginawang video about My SSS card, pinakita ko lang doon kung paano maging successful makakuha ng My SSS kung talagang gusto mo.
Pero ako personally, nakikitaan ko siya ng security flaw kasi nga andun yung personal information ko as valid ID na tinatanggap lang sa SSS branch, and andun yung critical part nga na card details, which is hindi siya safe gamitin.